Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus, na siya'y tapat sa naglagay sa kanya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya, sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises, palibhasay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. At sa katotohanan si Moises ay tapat sa buong sangbahayan niya gaya ng lingkod na pinakapatotoo sa mga bagay na sasabihin pagkatapos. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo, kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito, at aking sinabi, laging sila'y nangagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi, ngunit hindi ba gayaong lahat na nagsiali sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayaong nagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. At nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya.